sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Banggong kumakabog sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga dapat kainin ng isang breastfeeding mom, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang katawan ng isang nanay na nagpapasuso ay nangangailangan ng extra overall calories upang makakuha ng sapat na nutrisyon ang isang bagong silang na sanggol. Kaya naman mainam ang pagkain ng fish at seafood. Hindi rin dapat mawala sa diet ng isang breastfeeding mommy ang meat. Siyempre, present din dyan ang gulay at prutas. At in moderation, kumain din ng nuts and seeds gaya ng almonds, walnuts at chia seeds. Kumonsumo rin ang pagkain may healthy fats. Gayon din ang mga pagkain kabilang sa fiber-rich starches tulad ng sweet potatoes, oats, and beans. At huwag kalimutan ang vitamins at ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pati yung words. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. And welcome sa Kaya Mo Yan, ang paboritong show nyo tuwing Sabado kasama si partner, Emer. Yes! Yes. Good afternoon po! Yes, good day po and Happy Women's Day! Yan, Happy International Women's Day. At saka Women's Month sa buong Pilipinas. Buong Marso. Kaya mga kababaihan ng Pilipinas, makinig kayo. Maganda ka. Malakas ka. Yeah. Matino ka. Matagumpay ka. Yo! Lakas mo, ang gaganda nyo! At, sandali, kamutik nang nahulog tong... Siyempre kulay pink kasi yan ang kulay ng puso ng isang babae. Ayun. Pink na pink for love. Pwede ring red. Pwede ring red. Tulad ng DZRH logo. Red Oy, na red. yeah. Kaya mo yan, Natix. Ang ganda-ganda na umaga. Alam ko medyo umulan ngayon. Umulan ba, partner? Umulan ng mga bomba sa sa Middle East at sa Arami. Mag-iingat po tayo, mga kababayan. Imagine that, summer na summer. Dapat April showers pero hindi pa naman Abril.
At nakita ko yung Blue Moon dito, siyempre. Nakita mo, partner, ang ganda, ano? Yeah. Oo. Nag-wish ka ba? Nag-wish? Nag-wish ko ay talagang peace all over. Ako rin. Yan ang Siguro lahat yan tayo. din ang dasal ng lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mga tao sa buong mundo, siguro ang pinagdadasalan nila ay kapayapaan sa buong mundo. Tama ba? Yan, ako. Ay, ano nga pala, our condolences sa ating Ay, opo. partner. Opo, nakikiramay po kami kay partner Ricky Alegre kasi namatay po ang kanyang mother-in-law, si... May I have ang buong pangalan ng mother-in-law niya. Ay, si Tita. Yeah. Tita? Tandali. Wala. Alam mo tayo mga senior. Okay. Andun si Dumadaan. partner Ricky sa Bacolod. Lumipad siya sa 90 Bacolod. years old. Oo. He died peacefully. Fast and peacefully. Pero ang haba ng buhay niya, di ba? 95 ba yun? 90? Wow, ma'am. Kayang-kaya yung maging 90 plus eh, no? Oo, kaya marami po tayong tips para pampalakas sa ating katawan, kaisipan at kaluluwa, mga kababaihan. At magandang guest natin mamaya. Di ba? Special guest mo yan. Oh, yun, multi-awarded Multi-award. women leader of the Philippines. Oo, dati pala. Talagang batikan na guest po natin yan kasi ilang taon na siya na sa pagsisilbi sa ating mga kababayan, sa komunidad at sa mga causes ng kababaihan. If I'm not mistaken, 50 or 60 years of service. Galing. Imagine kung ang buong buhay po natin, inaalay po natin sa pagsisilbi sa kapwa. Yes. Nakakatabayan sa puso. Yes. At siyempre, binabati natin ang ating darling na nanalo na naman. Alexandra Alex Ayala, champion! Perfect Mother's Galing. Day in advance at saka Women's Day regalo sa buong Pilipinas. Yes, we are praying for you, Alex. We are rooting for you. Ang galing. At tayo, siyempre. Damihan natin ang pagdadasal para sa pagtagumpay ni Alex Ayala. Oo. Number 31 ang ranking na niya, no, partner? Oo, nako. Baka lalong umangat pa siya. Siyempre, at hindi lang umangat, pati sa media sa Amerika. Umangat ang kanyang popularity at nako, nawala na yung mga old guards. Ito na, pumalit na ang mga young Gen Z. Siya nga Everybody's pala, looking for you. napakainit nga ngayon ang panahon, mga kaibigan, mga kababayan, napakainit na ang temperatura. Grabe, kailangan ang ating health tip for the day is uminom ng Maraming tubig. Siyempre. At siyempre, meron na. Ito na yung DAR News natin. Ang ganda nito. ayun, partner. Ano bang good news natin sa DAR? Yes, DAR at World Bank ibinida ang malalaking tagumpay sa Project Split sa mga ARB. Yan. Sa General Santos City, ramdam na ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang konkretong benepisyo ng support to parcelization of lands for individual titling, Project Split. Yan Hindi yung split sa pagmamahal, ito yung Project Split ng Department of Agrarian Reform. Kasunod ng isinigawang joint field visit kasama ang World Bank sa Region 12. Sa ilalim ng pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III, patuloy na napapalakas ang seguridad sa lupa at nabibigyan ng mas maraming oportunidad ang mga ARBs sa buong bansa. Pinangunahan ni World Bank Country Director Zafer Mustafaoglu at Senior Land Administration Specialist Sara Antos ang field mission sa General Santos City. Nakikipagtulong sila mismo sa mga ARB at mga tagapagpatupad ng proyekto sa riyon upang suriin ang progreso at tukuyin ang mga epektibong pamamaraan na maaaring ipatupad sa iba-ibang riyon.
pamamagitan ng Project Split, ang mga dating collective CLOA o yung Certificates of Land Ownership Award ay hinati-hati at ginagawang individual na electronic titles or e-titles. Para sa mga ARB, nangangahulugang ito ang mas matibay na seguridad ng lupa, mas madaling pag-access sa pautang mula sa mga bangko, at mas malaking kumpiyansa na mag-invest sa kanilang mga sakahan. Sa Barangay San Jose, ibinahagi ng mga miyembro ng Vineyard Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na dahil sa kanilang individual na e-titles, palawak nila ang pagtatanim ng high-value crops tulad ng asparagus. Asparagus, partner? Yes, sarap niya. Talaga Saan ba favorite niya. tinatanim nila yung asparagus mismo? Oh yes, cauliflower at sweet corn. Wow. Dahil sigurado na ang pagmamayari nila sa lupa, mas nagkakaroon sila ng lakas ng loob na mag-invest sa dekalidad na binhi, pataba, irigasyon at makinarya na nagresulta sa mga mas mataas na ani at mas magandang kita para sa kanilang pamilya. Partner, dapat matikman natin yung asparagus na yan, yung sweet corn at saka yung broccoli nila, no? O gusto mo, sige, punta tayo sa Central QC. Andiyan, padadala natin. Kasi napaka-hirap daw magtanim ng asparagus. Ay, maganda sa Region 12. Iikot tayo doon. With one of the sige. chance na daan tayo sa Putubato. Nakakatuwa Sinulat naman ni Assistant Secretary for Field Operations at Split National Project Director, Attorney Marjorie Aison. Hi, Attorney! Ay nasa 40,000 hektarya ng lupa ang naipamahagi sa mga ARB sa Region 12 na ginanap na malawakang pamamahagi ng titulo sa South Cotabato noong Disyembre 2025. Bahagi ito na mas pinalawak na implementasyon ng Project Split sa iba't ibang agrarian reform communities sa buong bansa. Batay sa datos hanggang Disyembre 30, 2025, umabot sa 411,000 titulo ng lupa ang naipamahagi ng TAR na sumasaklaw sa 558,000 hektarya ng lupa agrikultural at nakinabang naman ang 308,000 na ARB sa buong bansa. Noong 2025 lamang, 199,000 titulo ang ginawad sa 176,000 magsasaka na ang may kabuang lawak na 300,000 hektarya sa lahat ng rehiyon. Higit sa bilang, ang Project Split ay sumisimbolo ng seguridad, dignidad, at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga magsasakang Pilipino. Patuloy na nagpagtulungan ng DAR sa World Bank upang isulong at mapanatili ang mga reforma sa pamamahala ng lupa at matiyak na ganap na makakinabangan ang mga ARB sa buong bansa, ang mga benepisyaryo ng pagmamay-ari ng lupa. Palakpakan! Palakpakan po natin ang Department of Agrarian Reform. Congratulations sa Conrad Estrella, Yan. ang ating kampyon ng mga magsasaka. Yan. It's 4:19 po. Babalik po kami para sa happy, healthy, Ay, iba pa. iba pa. Babalik. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milyones! MBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits. Ayan mga kababayan, andito na naman po tayo ang pagdiriwang ng Women's Month dito sa Pilipinas at syempre lalong-lalo na International Women's Day beginning March 8 sa buong mundo. Happy birthday! Yes! Si Emira, birthday din bukas. My daughter. Ayun, happy birthday Women's sa lahat Day. ng mga kababaihan sa buong mundo. Ayan, ang ating poster ngayon, dedicated sa lahat ng mga kababaihan. Let me see. Happy Women's Month dito sa Happy, Healthy at iba pa. Kaya mo yan, mga kababaihan. Pag-usapan muna natin, mga kababaihan, ang joys at virtues ng isang babae. Ano kaya ang mga magagandang katangian ng isang babae? Ayan, pag-usapan nga natin para makikinig ang lahat ng mga kalalakihan. Number 1, strength. Overcoming challenges. Isang babae ay malakas. Siya ay mataas ang kanyang survival instincts. Okay? Kapag may problema sa buhay, sino ang nagiging puso ng tahanan at puso ng kalakasan ng buong pamilya, kundi ang babae. Di ba? So, malakas ang babae sa kanyang puso. Not necessarily sa katawan, ha? Kasi sabi nila, mas malakas ang lalaki. Ang katawan ng isang lalaki, pero ang puso ng isang babae ay napakalakas. Okay? Mga kababaihan, isa sa mga ating mga tinatawag ng treasure sa buhay, ang ating puso. Okay? Number 2, ang kapasidad ng isang babae sa pagmamahal at sa pagpapatawad. Pagmamahal at pagpapatawad. Yes, Perfect. sa atin yan mga babae. Okay? Pangatlo, meron tayong sinatawag na bouncing back. Bouncing back. Bouncing back? Kumbaga, may isang bola, no ha? May problema. Yan. Hahampas mo yung bola sa sahig. Anong gagawin ng bola? Anong gawin ng bola? Tatalon ulit ang bola, di ba? Akyat na naman ang bola. Bounce back. Yes, yan ang isang babae. Nagba-bounce back po tayo. Tapos, pang-apat, merong napakang loving heart. Napaka-loving ang puso ng isang babae na iniintindi po natin o naiintindihan po natin ang problema ng isang tao. Kahit hindi natin problema yon, we can feel it. Nafe-feel po natin yun. Kaya malambot ang ating puso sa may mga taong dumadaan sa problema o sa isang sitwasyon na hindi ka nais-nais. Ito pa, matapang ang isang babae. Courageous, ha? Courageous.
Yan ang puso lumayan ng ka. isang bayani. Ay, parang bayani pala. Diba? Kasi isang babae, kapag Sisa. alam niya na iyan ang katotohanan ng kanyang puso, talagang sasabihin niya. Direct. Hindi niya ililihim yon. Hindi. Iyan, isi-share niya ang kanyang tunay na feelings. Tapos Matapang. ito, aaminin ng mga lalaki ito ha, ang isang babae, napakalakas ang kanyang intuition. Intuition! Naku! Diba? Ibig sabihin, malakas ang kanyang kutob. Nakutob. Diba? Sa mga takusa, totoo yan. Naku, di naman totoo daw, sabi ni Randy Santiago eh. Sinasabing Gut feeling ng isang babae ay yung parang tinatawag nilang inner knowing. Ibig sabihin, meron tayong kaalaman na galing sa loob ng ating puso at sa ating kaisipan. Alam na natin, kahit hindi sinasabi sa atin, alam na natin, mga kababaihan. Meron pala kayong gut feeling. Ito ay isang biyaya. Huwag kayong matakot sa intuition po ninyo. Especially led by the Spirit kayo, madasalin kayo at makajos kayo. Trust your instinct. Sabi nila, instincts ng isang babae napakalakas. Ay, naku, Ito, talagang... para sa mga seniors. Seniors ito women. muna. Health tips for women in general, okay? Kasi Women's Month. Number 1, dapat magpa-check up po tayo. Regular check-up sa, number 1, reproductive health po natin. Ibig sabihin, ang ating sinapupunan, kailangan magpa-check up, at saka kailangan magkaroon ng breast exam. So, kailangan ng mammogram at pap smear. Pap smear. Okay. Yun pala yun. Pangalawa, ang ating mga buto. Kailangan ipa-check up ang ating buto at ang levels ng ating calcium at vitamin D. Alam po ninyo, yung vitamin D ay parang isang vitamina na tinatawag na immune booster. Immune booster. Oo, at laban din yan sa depression. Pang-kontra sa depression ng vitamin D. Depression, dapat vitamin D. Oo. Vitamin D. Hindi naman, kung ayaw nyo uminom ng supplements, kumain po kayo ng mga pagkain mayaman sa calcium at vitamin D. Tulad ng, hindi lamang gatas, okay? Tulad ng gulay at prutas. Mataas sa vitamin D. Gulay at prutas. Gulay at prutas. Tapos syempre mataas din sa nutrients ang itlog. Okay? Ang itlog, ang chicken, ang isda. Okay? Pangatlo, yung ating heart health, mga kababaihan. Okay? Intindihin po natin ang ating blood pressure at cholesterol. Yun. Kung masyadong kain ng kain, ha? In short, kung kakain po tayo, bear in mind, isipin po natin na kung kakain po tayo, kailangan kung gaano kadami na karne na kakainin po natin ay dapat kasing dami rin ang ating gulay. Plus ha? Dapat pala. So, kung ganito kalaki, partner, ganito kalaki, isang palad, yung palad mo ay kakainin mo, let's say, chicken. Dapat yung gulay mo, ganun din. Ganun pala. Okay? Ganun karami rin. Ngayon, mahirap ang buhay. Mas maraming gulay. Maraming nagtatanong sa akin, paano ba ang pagpapababa ng blood pressure? Number 1, kailangan eat 3 meals a day. 3 meals a day. Pero hindi overeating. Kailangan malaman po natin o alamin natin ang ating limitasyon. Kapag nararamdaman po natin na tinutulak na ng ating tiyan ang ating sinturon or bewang ng inyong pantalon, stop. In the name of health. Yes. Stop. Okay? Alam mo ang sekreto ng mga Japanese, mga Japanese? Ang sekreto nila ay kumakain lang sila ng 75% ng kanilang kapasidad sa pagkain. In short,
let's say gutom na gutom ka, hindi ka kakain ng up to 100%. Hindi mo pupunuin ang inyong tiyan ng 100% pagkain. Pupunuin mo lang hanggang 75%. Ayun. Passing grade lang mga kababayan. Yes. Yan ang sekreto ng mga Hapones. Ito, mental health mga kababaihan. Naku, dami. Alam natin na masyado po tayong mapagbigay, mapagmahal, okay? Pero minsan, nalolobat din tayo, di ba? Yeah. Kasi iniintindi mo ang pamilya mo, mga anak mo, Dami yan. asawa mo, tapos nakalimutan mo na ang sarili. Ayun. Kaya beginning this month, ladies, please, Dami. love yourself more. Yeah. Mahalin mo ang inyong sarili. Kaya ngayon mismo, yakapin mo nga ang sarili mo. Ayun. Yakapin mo. Ayan, oo. I love myself. I will protect you. May nagsabi nga, I will protect you. I love myself. At isa pa ito, mga kababaihan. Alam po ninyo, sinasabi na ng mga eksperto tulad ng mga psychologists, Yes. a hug a day keeps the doctor, away. Hindi lamang apple, ha? A hug, isang Tama. yakap, Yayakap. araw-araw ay para siyang gamot. Very good. Yakapin nyo kahit puno. Nakakaano po, di Yung ba? puno, yan ang paborito ko. Oo, Pero, free hugging. oo, tree hugging. Alam po ninyo, paano ba nangyayari yon na ang ating mga mabibigat na mga mabibigat na nararamdaman po natin. Kasi mabigat ang puso mo. Wala kang kaibigan or best friend or nanay or tatay para makausap mo. So, ang gagawin mo, pumunta ka sa labas, maghanap ka ng malaking puno, okay? At kung gaano kalaki ang problema mo, ganun din kalaki ang punong yayakapin mo. Ayun. Dapat pala may I love. Kasi di ba yung puno, may ugat? At ang ugat niyan ay pumapasok sa pinakagitna ng ating mundo. At sabi nila lahat ng energy center ng buong planeta po natin ay nasa gitna ng planeta po natin. Kayang kunin o higupin ng ugat ng puno. Oh? Wow. Ayun pala yun. Bukas na bukas. Ito pa. Ay, teka muna. Ito pa. Huwag natin kalilimutan yung mga seniors. Yan, seniors. Pag senior ka na, Or the bawal seniors. mo talaga na kung akala mo darna ka, okay? Kung akala mo darna ka, siguro darna ka noong 21 years old, 25 years old ka. Yeah. Pero kapag senior ka na, wag kang Iikot ng 3 beses. yan. Sisigaw. Kung let's say sanay ka sa ballroom dancing o sumayaw, Yes. okay, siyempre dapat alamin mo kung hanggang ilang oras ang kaya mo talagang sumayaw. Ayan. Pag nararamdaman mo na Pacing lang. Upo. hapo ka na, Pahinga. huminto ka na at uminom ka ng tubig, rest muna, tapos dance ulit. Yes. Ating In mga short, Zumba girls. Yes. In short, alamin ang limitasyon po natin. Yes. Pag senior, ha? Number 2, bawal na hindi ka nag-iisip sa ginagawa mo ngayon din. Ayun. In short, kailangan maging mentally alert sa ginagawa mo ngayon din. Let's say, That's right. hawak-hawak mo ang cellphone mo, naglalakad ka, o kinakausap mo ang kaibigan mo, Biglang magagamit. bumababa ka sa hagdan. Delikado yan. Bawal. Delikado. May nag-U-turn nga eh. Hindi yung pala elevator yun. Akala niya diba? tanan. Nahulog ka. Bawal talaga kasi talaga magkakaproblema ka. Magkaka-disaster pa dyan sa kalusugan mo. Yes. Baka mabali pa yung mga hita Yan. mo at kung Yes. ano pa dyan, braso mo. Tapos, pangatlo, huwag kang aakyat sa isang bangko Anak ko. na walang nakaalalay sa iyo. Delikado yun. Kasi accident prone po yung mga seniors. Pag hindi kayo maingat sa inyong balance, Yes. Lalo na iba sa yung banyo po. challenge sa mga seniors sa kanilang balance. Kaya watch your step. Watch your step and your balance. Yes. Tapos ito pa, kailangan gumamit ng comfortable o yung footwear
na hindi mataas ang heels. No. Bawal na ang Tama. high heels. Ayun. May sneakers tapos high heels. Oo, Tama. pwedeng sneaker na parang meron siyang platform, pwede. Yeah. Pero Gusto ko yun. mahirap na yung high heels at saka yung matulis. Kasi sa totoo lang, mga kababaihan, pati na rin sa mga kalalakihan, habang tumatanda ang isang tao, ang paa po natin ay nagiging flat-footed. Ganun pala yun. Kaya siguro next week o siguro 2 weeks from now, magkakaroon po tayo ng basic exercise sa Yeah. pampalakas para sa mga seniors. Okay. Tapos ito pa, bawal na talaga magpuyat. Bawal na puyat. Wala Bawal talaga puyat. magpuyat. Mga women, maaga. Correct, Mga maaga matulog. lalaki, labas. At para sa mga, Oh. hindi pwede mga lalaki lumabas. At para sa mga may insomnia, Okay. siguro pumunta kayo sa isang sleep expert. Ayun. Maybe we can tackle insomnia next time, mga kababaihan, kung gusto nyo. Kasi pwede po kayong matulungan ng mga expert, mga eksperto sa larangan ng pagtama at sapat na pagtulog. Ito, lalong-lalo na, avoid stress. Iwas talaga po tayo sa stress. Ayan. Iwas na kayo sa stress. Yes. Tapos ito, kailangan limitado ang ating alcohol intake. Tama. Yes. Tama. Okay? Nakaka-apekto rin yan sa ating balance. Yeah. Okay? So, ulitin natin reproductive health, mammogram, pap smear, bone health, bone test for calcium and vitamin D, heart health for blood pressure and cholesterol, ang ating mental health, kailangan meron po tayong self-care. Yeah. Ibig sabihin, may boundaries. Kailangan may boundaries na po tayo. Hindi na pwede anything goes sa buong pamilya po natin. Kailangan may Okay. boundaries po tayo at meron po tayong panahon para sa ating sarili. Yeah. At finally, nutrition. Alamin po natin kung kulang po tayo sa iron at sa folic acid. Napaka-importante po yan, yung dalawang mineral para sa isang kababaihan, sa kalusugan ng isang kababaihan. Kung kayo gusto maging Iron Man or Iron. Ito pa, anong positive thought natin? Siyempre, empowered woman. Tayong lahat, di ba? Yeah, So, she is most beautiful. I am an empowered woman. I am Darna. Wow! Darna! Ako, si Darna. Oh! Ikaw Galing. ay si Darna. Yes! Congratulations! Happy Women's Month! Palakpakan natin. Babalik po tayo. It's 4:42. Pagbabalik namin ang Empowered Women. Reach number. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need
is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Sorry. Is Nona there? Not this. Hi! We're back! Saan? Sandali Ayan, hinihintay po natin si Dr. Nona Ricafort. Siya po ay napaka-influential bilang isang woman leader. At ito po ang kanyang introduction. No, sa yung original. At syempre naman, ngayon sa Women's Celebration ng ating Women's Month. Kasi si Nona ay isang... Ang talagang ino-honor namin dito sa DZRH. Well-known. Yes. She's a... Ay kayo, ma'am, our Queen of Ageless Beauty Queen. Ikayo po yun. Abang hinihintay po natin siya kasi dahil Women's Month, busy siya sa kanyang mga conferences at nasa gitna siya po ng isang press conference ngayon. Pero habang hinihintay po natin siya po ay presidente ng United Nations Association of the Philippines or UNAP. Pakita po natin ang logo ng UNAP. UNAP. So, ibig sabihin, actually, ang United Nations ang nagdeklara ng Women's International Day at Women's Month. Kaya ito po ay isang araw na pagdiriwang ng mga kababaihan sa buong mundo. Kaya, operasyon. Mga kababaihan, very special po tayong lahat. Okay, si Dr. Nona Ricafort ay presidente ng United Nations Association of the Philippines, National Sandigan Foundation, YWCA Founders Federation of the Philippines, Young Women, Global Peace Women Foundation, galing. Governor ng Philippine Red Cross, and Philippine Constitution Association, National Secretary ng Inner Wheel Philippines, at International Vice President ng International Council of Women. At isa sa mga jurors ng FAMAS Prestige Award and also the 2025 10 Outstanding Filipinas Distinguished Awards. Kaya, di ba nakakapagod lang banggitin ang lahat ng mga kanyang mga legacy at advocacy. Si Dr. Nona Ricafort. Nasa conference po siya ngayon at habang hinihintay po natin siya dahil mahina daw ang signal doon, ito po ang kanyang mensahe. Message. Yung picture mo. Yan, hinihintay po natin yung kanyang... Wala namang iba sa inyo, ma'am, yan. Ikaw naman, ikaw volunteer. Habang hinihintay po natin siya, ito po ang kanyang mensahe. Ganyan din kayo yung awardee, ma'am. BACC, Red Cross,
Butya ng Pilipinas, kayo mentor. Sa dami ng Volunteers Against Crime and Corruption. Yeah. Ito po ang mensahe ni Dr. Nona Ricafort. Ayan, distinguished friends, advocates, and resilient, tawag din sa mga babae, resilient women Resilient. of the Philippines. Ano ba ang resilient sa Tagalog? Ano yan, matibay? Hindi, mas Matibay? malaki pa, mas matindi Pwede. pa yun eh. Pwede, resilient. Ano? I SCBP think matibay yun. is the word for me. Challenge sa ating mga audience. Ayan, sabihin nyo nga sa amin kung anong mas maganda sa matibay. Okay? Ito, matatag. Siguro matatag, ano? Of course. Okay. Sabi niya, ito na, as President of the United Nations Association of the Philippines, I am also someone who has walked the path of empowerment for over, take note mga kababayan, 50 years. 50 taon sa pagsisilbi sa cause ng women empowerment sa buong Pilipinas. For 5 decades, I have seen the leadership hats we wear multiply. Ibig sabihin, noon, siguro konti lang ang mga babaeng empowered. Ngayon, dumami na ang mga empowered women sa Pilipinas. At ang core mission ng mga kababaihan ay ito, ensuring that every Filipina, woman or girl, is seen. In short, nakikita namin kayo, heard, naririnig namin ang inyong boses, ang inyong daing, and protected. In short, may protection na ang mga kababaihan. Okay. Ito naman, ang mensahe niya ay kailangan magkaroon ng equality at kailangan ayusin ang poverty problem sa Pilipinas. Yun, nako. Yan ang talagang numero 1 ngayon. Sabi niya, as we celebrate Women's Month, kailangan pag-usapan po natin ang mga katotohanan na mahirap ayusin dito sa ating bansa. Pero kailangan pag-usapan po natin yan. Ilabas po natin yung lahat ng ating mga concerns. In short, mga kababaihan, speak up. Diba? Huwag maging tahimik. Kailangan ilabas nyo kung ano ang nasa loob ng puso mo. Para sa ating bansa, para sa paglaban sa kahirapan at sa inequality. Kasi hindi gender neutral po tayong lahat. Diba? We wear the face of a woman. And be proud to be a woman. Sabi niya, when a family falls into hardship, it is the mother, di ba ang nanay? Who stretches the rice. Totoo yan, ha? Ang nanay kapag gutom ang mga anak niya, ibibigay niya ang kanyang share ng pagkain sa kanyang mga anak. Yes, totoo yan. Ganon katindi ang pagmamahal ng isang babae, ng isang nanay. When inequality persists, it is the girl child whose education is sacrificed first. Totoo yan. Pag let's say sa isang pamilya at merong kahirapan sa pamilya, kapos sa pera, sino ang unang ipapadala sa eskwelahan? Hindi ba yung lalaki? Hindi ang babae? That is the sad truth dito sa Pilipinas. Okay? So dapat ayusin natin yan. Every girl has the right to go to school, has the right to education. Manawagan tayo kay Secretary Angara, Angara, Secretary of Education. Ang ipinaglalaban po natin ay tama at sa edukasyon. Di lamang para sa kalalakihan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kababaihan. And these are the systemic barriers. We are dismantling. Ayun, dismantling. Ang lakas ng salitang yun, partner. Dismantle natin na. Through the commitment to the UN Sustainable Development Goals for the world. Yan po ang statement ng UN para sa mga kababaihan. Ang tawag dito ay SDG. Yes, Sustainable Development
gold. Yun. Yan ay para ng batas yan ng United Nations para sa buong mundo. Mabuhay ang kababaihan. Mabuhay Lalo ang na UN sa- Sustainable Development Goals. Yes. Mabuhay si Dr. Nona Ricafort. Yes, ang mga At mabuhay kababaihan. po ang kababaihan ng Pilipinas. Di lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Saludo sa ating mga female OFWs. Yes. Saludo po kami sa Saludo inyo. kami. Hang on. Nandiyan na yung pag-asa niyong kababaihan sa 2028. Sabi nila, may nag-text sa akin, dahil na ba kami o Gabriela Silang? Pwede rin. Aba. Kasi lahat po tayo may puso ni Gabriela Silang. Alam nyo, inalay nila yung buhay nila. Ating mga ina, iniwan ng mga anak dito sa atin at nagtatrabaho ngayon. Okay, mag-alala. Sana itong geran to sandali na lang. Sana, Lord. Ipagdasal po natin ang kapayapaan para sa ating lahat. Kasi Marso ano pa kaya lang ang yun. magiging ating pamana sa ating mga anak, mga apo po natin? Yeah. Kailangan kapayapaan. Isang mapayapang mundo. Payapa nga. Talagang nakabuhi tayo sa tadhana. Ano? Pag gano'n na tayo, gano'n na naman. Roller coaster Oo, ride tayo. yun. Ano? Pero syempre, as they say, very resilient ang Filipino, Yes, ang Pilipina. Pilipina. We Yes. honor you, mga Pilipino natin. Nako, sa buong mundo. Nako, talaga nga naman, oo. Kayo ang bumubuhay, tumatawid, sumasalo. Partner, ano Oh. bang best memory mo ng nanay mo? Nako, nanay ko. Best Siya- memory? Ay, nako, the best memory. Siya po kasi ang ate. Ang lolo ko, sa probinsya sila eh. Siya ang ate. Ang lolo ko ay medyo mahilig sa inom, ganito, ganyan. Ayan, sabi ni Ate Rosing, sa Divisoria na tayo, doon na tayo naggulay, naging negosyante. Dinala lahat ang mga kapatid. Inahon sa hirap. Hanggang nagnegosyo. Galing. At bilib din ako sa mga Filipino-Chinese na tumulong sa Divisoria sa aking ina. Yan. Nabigyan ng puhunan, galing, kapital. partner. Yan, nagtulungan, nagbayanihan. Umunlad si nanay kasama mga Ayun. kapatid. Yan Siguro, ang storya. partner, gumawa rin tayo, alay sa nanay nyo. Kasi Oo. she's a businesswoman, di ba? Empowered woman. Noon Yes. pa yon ha? Oo. At that time, hindi pa uso ang empowered woman. Yes. At Diba? sila po ang nagkukwento sa atin. Nung panahon ng gera, naabutan nila yun eh. Swerte na kung makakain sila ng kamote. Kaya maganda tayo. Galing. Diba? Partner, makain i-share ng mo yung araw. storya. Kasi pwede, siguro magkaroon po tayo ng isang mini seminar on Yeah. women empowerment in business. Tama. Bigyan natin sila ng mga tips. Oo. Kumuha tayo ng mga eksperto, mag-guest. Ang na dami. tulungan ng mga kababaihan mag-umpisa ng negosyo. At imbitahin na rin natin yung mga kaibigan nating ahensya na magpapahiram naman ng kapital. Yan ang Ay, susi marami dyan tayong mga kaibigan dyan. Oo. Merong Sige, iisip partner, yan. magandang idea Diba? yan, partner. Maganda yan. Oo. Maraming matutuwa dyan. Yan ang gusto nga nilang magnegosyo talaga eh. Kulang. Talagang ganun. Ako naman, partner, Skills. ang best Sige. memory ng nanay Best ko memory. ay, best memory ng mami ko ay, sabi niya sa akin na, huwag mong kalilimutan na ang pangalan mo ay mahalaga. Mahalaga ang pangalan mo at kailangan, lahat tayo, mahalaga ang pangalan po natin. Yeah. Kailangan alagaan po natin at protektahan po natin ang pangalan natin na ito po ay legacy ng ating mga ninuno. So, sabi niya, never forget. And number 2, always be a lady. Huwag kalimutan ang inyong manners. Diba? Ang good manners nyo. Yes. At yun. Ayan ang best advice ng nanay ko sa akin. Yon. At nakita nyo naman, pag nasa Rizal at Luneta kayo, pumunta lang kayo sa Grandstand. Yan ang legacy ng Quirino family. Quirino Grandstand. Di ba, ma'am? At yung mga ginawa po ng kabayanihan ng lolo ni Ma'am Cory. Oh. Galing na story. Nabasa ko yung story nyo, ma'am. Ang galing. Oo. Hindi ko nakilala yung aking Lola Alicia, di ba? Pinatay siya. Kasama ng 3 anak ni President. At that time, Senator Elpidio Quirino. During the Battle of Manila. Kaya hindi ko nakilala ang aking lola. On my lolo's side. Si Lola Alicia Siquia.
Sikia. Galing sa Vegan, Ilocosur. Vegan, Ilocos. Mm-mm. At syempre, naalala natin, yung nagpunta tayo sa Malacanang, in-invite tayo. Kung saan kayo naglalaro sa may Pasig River, naglalaro po kayo nung maliit Oo, kayo. may maliit na park sa loob ng Malacanang Palace. Yan ang memory ko bilang isang sanggol. Maganda yung mga memories na yon, partner. Oh, galing. At, I am grateful, really grateful. Kaya ito ay isang dasal para sa lahat ng mga nanay po natin, kahit na nasa langit na sila o nandito pa rin sa lupa. Pero isang dasal para sa lahat ng ating mga nanay at syempre para sa lahat ng ating mga kapatid, mga sisters po natin sa buong Pilipinas. Yeah. Alasing ko na, nako. Babati na lang ako ng mga happy birthday, happy anniversary, Dodi and Del de la Cruz at si Ruben and Karen Estrella. Mamaya po, homecoming ng De La Salle University. De La Salle University, magkita-kita pa tayo doon, mga Green Archers. Animo! Animo. Okay, this is Emer, the Generous Magno Gingon. At ako po si Cory Quirino. Magandang hapon po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo ulit next Saturday sa paboritong show ninyong Ready pa to? Kaya! Kaya! Mo! Yan! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa bed.